Via Zoom po, makakasama po natin ngayon ang spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si Asik Irene Dumlao. Asik Irene, Mix Bustos, and Maan Macapagal. Good morning, Asik. Good morning. Hi, Migs and Maan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong program. Asik, ito pong nationwide cash payout para po sa delivery riders. Ano po ito, Asik? Migs, kung natatandaan, several months back, nagbigay ng kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan natin yung mga suliranin na kinakaharap ng mga tsuper na nakakaranas nga po ng ibang suliranin bunsod nitong energy emergency. So, sa ilalim po ng binuong uplift committee o yung tinatawag natin na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, ang DSWD po ay namamahagi ng 5,000 pisong cash relief assistance sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, MC taxi drivers, PNBS drivers at service delivery riders. Mhm. At mula nga po noong Marso, nung nag-umpisa tayo na mamahagi nito sa iba't ibang bahagi sa ating buong bansa, nasa mahigit 1.6 million drivers na po nationwide yung na-assist natin. At sa katunayan nga po, nasa mahigit 8 billion pesos na po yung ating distribute dito sa mga super na nakatanggap nitong cash relief. So lahat na, ASEC, ay nabigyan na ba? Ongoing pa ba to or tapos na sa ibang lugar? Well, Maan, sa ibang lugar, tapos na po kasi ang mga super lang na na-serve natin ay mga tricycle drivers at mga jeepney drivers. Mhm. Dito po sa National Capital Region, nagpapatuloy pa rin po dahil merong mga service delivery drivers, PNDS drivers at MC taxi drivers na hindi nakapag-claim ng mga nakatanggal at yung mga additional beneficiaries na isinilite sa DSWD. Kaya hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa din po yung distribution po sa kanila. Nagkaroon ng ano dyan di ba, ng parang hindi naman malaking aberya, pero di ba nagkaroon Yung mga ng hindi mahanap yung pangalan sa master pangalan. list, Yes, opo. may mga hindi nabigyan, ASEC, no? At Tama po. mali rin yung mga pangalan. At meron pang ano dyan Doble? may scam, muntik nang ma-scam. Oh. Tama ba yun, ASEC? Kasi may mga isinumiteng pangalan na doble-doble. Ayun Or lang. sinadya. Tama Opo. po. Di ba? Opo. Ano po yung remedy Oo, doon? ano nangyari na doon, ASEC? Yes. Kung matatandaan kasi nung Marso, nung nagsagawa nga tayo ng mga payout activities, naglagay po tayo ng mga joint help desk. Doon sa joint help desk, marami pong mga lumapit na mga driver at nagsabi na hindi po sila napasama doon sa listahan. Mhm. At meron din po yung mga nagsabi na mali po yung mga pangalan nila o yung spelling ng kanila pong pangalan kaya hindi po sila nakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Ngayon po ang ginawa ng DSWD under the leadership of Secretary Rex Gatchalian ay nagpatawag tayo ng isang exercise na kung saan nga po request natin lahat ng mga transport network companies na magsumite sa DSWD nung mga drivers na on board sa kanilang system. And then, ito pong mga listahan na ito ay sumailalim sa data deduplication o yung data cleansing process. Nang sa gayon, maalis natin yung mga dobleng mga pangalan, yung mga erroneous entries, yung kung malinis din natin yung may mga pakulangan sa informasyon, halimbawa yung middle name at yung birth date, kasi mahalaga yun doon sa deduplication process. Mhm. Doon din nalaman natin na may mga drivers pala na nagmamaneho sa isang kumpanya and then nagmamaneho rin sa ibang kumpanya. Meron din tayo mga nakitang drivers na nagmamaneho ng tricycle pero nagmamaneho rin sila ng MC taxi. Mhm. So, doon sa proseso na ginawa natin, inayos natin, and after that nga, naging confident na tayo doon sa clean list, nag-proceed tayo o nagpatuloy tayo doon sa ating special payout para doon sa mga drivers. And this was done particularly for the National Capital Region and then yung mga areas malapit sa Metro Manila. Okay. ASEC, tinuloy niyo ba yung investigasyon? Ito po ba, sabi niyo nga, nagkakadoble-doble lang, pero may attempt ba na lokohin o pagkaperahan itong mga benepisyaryo? Yun nga, kabaga ibang pangalan, pero iba yung pareho ng pangalan pero iba yung mga birthday para masabi na ibang tao pa ito. Well,
Well, may mga ganyang may mga ganyang pong mga reklamo o mga report na isinumito sa DSWD. Kami naman po, Social Welfare Agency, nakapokus talaga tayo na bigyan ng tulong yung pong ating mga super. Kaya ang ginawa natin nga is yung data cleansing processes. Okay. And then of course, nakipag-ugnayan din tayo sa LTFRB kasi siyempre yung issue ng pag-regulate sa mga transport groups na ito ay of course within the purview of the LTFRB, of the DOTR. And then kami po sa Social Welfare Agency, of course, sabi ko nga ang focus natin, mabigyan po ng tulong itong mga vulnerable sector, particularly yung mga tricycle. Ito po ba ay isa pa lang, no, na pagbibigay natin? Tama. Oo, pero meron ba tayong pinag-uusapan o pinaplano na pangalawa pa? Hindi pa rin naman bumababa yung no? Oo. Yung, Yes. Actually, sa uplift, pinag-uusapan pa rin po, monitor pa rin po yung sitwasyon. So, tinitignan natin how we can further improve the delivery of social protection programs and services. Tinitignan kung at pinag-aaralan kung kinakailangan pa na magbigay tayo ng karagdagang tulong. Hindi lamang po sa mga shopper, but sa iba pang mga sektor ng ating lipunan. Again, kung meron naman pong mapag-agrihan, we are certain that the information will be provided to all the sectors. Alright. With that, maraming salamat po, Asik Irene Dumlao mula po sa DSWD. Asik Irene, thank you so much. Ingat Thank po. you. Maraming salamat, Migs and Man. Magandang umaga po sa inyo. Alright.